Hello po, para itong magano po ako ng malunggay, bunga po ng malunggay. So, ito po siya. Ito po. Anuin ko na po, kaya hindi ko pa siya lutuin kasi nung isang araw, nagano po kami ng malunggay. May dumaan kasi, hindi ko na balatan kasi akala ko ay okay lang na hindi malinisan bago lutuin na lulutuin na lang pag yung pero ito ay linisan ko na po para ilagay ko na lamang po siya sa rep para maging pa siya, maganda pa siya yung kanyang pag kasi nung household po namin nung ganito yung pinaulam ko, plus kalabasa, talong, ampalaya. So bihira lang po kasi kayo makakain ng bunga ng malunggay. Siguro sa isang taon ba o ano. Pero ito po kasi meron malunggay diyan sa tapat namin. Matanda na yun, mataas na po siya yung pero nagkaroon dahil hindi na nakukuhanan ng dahon, tumaas siya, so nagkaroon ng bulaklak, nagbunga. So pinutol ng asawa ko kahapon para makuha po yung bunga, kaya alam niya po niyan na gustong gusto ko yung yung bunga ng malunggay kasi sa kanila sa Bicol hindi kinakain yata yung ganito, dahon lang yung inaano nila. Pero mula nung sundalo siya nung nagsundalo na siya ay siyempre alam mo nung sundalo, halo-halo yung mga tao, may Bicolano, may Ilocano, may Bisaya, may Ilonggo, may so halo-halo yung pero ang alam ko sa Ilonggo pati sa Ilocano ay parehas po magluto ng gulay, yung dinengdeng na kanila. Ewan ko kung ano ba yung tawag sa kanila nun. Lawoy. Ay, lauoy. Bisaya yun. Ay, Bisaya pala yun, lauoy. So, matanda na yata ito ay. Hindi pa. So, ayun. Ako naman, sa amin kasi sa Ilocos, ay ang tawag kasi sa amin yung may sabaw, yung dinengdeng, hindi inabraw, yung meron, lalo na kung sa umaga, meron bulaklak ng may bulaklak ng kalabasa, tapos yung spinach na yung wala pang, yung maliliit lang siya, wala siyang tinik na ayun, sa umaga. Tapos may kunting dahon ng ampalaya, mayroon basta yung halo-halo na gulay. Masarap po sa umaga. Tapos ang sinasahog po namin doon yung tawag nilang sa tawag nila ay kalkag dito. Pero sa amin yung anong tawag nito, yung tuyo na hipon na maliliit. So ayun po, masarap kasi yon isahog yung lalo na sana ngayon kung makabili sana kami ng ganun kasi Holy Week ngayon. Hindi pwede magkain ng karne. Ay, maganda sana yun pang sahog-sahog, kaso hindi pa. Nung naggrocery kami, hindi ako nakakita doon sa grocery yung ganun. Pero kung sa malalaki talagang grocery na kompleto sila kasi meron silang wet market. Matanda na ito, matanda na yan siya. So kompleto doon sa KCC na nila. So kung minsan dito lang kami sa malapit, grocery lang kaya sila, meron lang kunting mga kagaya ng daing meron sila, pero wala yung hinanap ko na kalkag.
Kasi masarap yun sa masarap yun sa panggulay-gulay po, lalo na ngayon Holy Week. Maganda po yun. Panghalo-halo sa gulay. Kasi hindi naman pwede magkain ng ng karne. So maganda sana yun. Wala lang kasi akong nakita na meron, pero daing ang nakita ko po. Kasi sayang po ito kung masira, kung maging malanta siya, magkupos. Hindi na po siya masarap pag kumupos po ito. So, linisan ko na lamang po at ilagay ko po ito sa sa rep para hindi siya maluyot. Kasi po naman hindi po ako laging nakakakita ng malunggay dito. Hindi gaya sa amin sa dito kasi sa Zamboanga bihira lang makakita ng ganito, kasi hindi naman po nila kinakain ito. Dahon lamang po ang kinakain nila. Ang kumakain lang po dito ng ganito mga Ilocano, mga sundalo. Yun, kahit na yung mga sundalo na rin na na iba na hindi nila alam kainin ito, ay nakakain na rin nila. Minsan nga pati yung yung dabong, meron kasi kaming tanim na na kawayan. So hindi man po kami makababa doon para manguha. Pag meron magpunta maghingi, ayun lang, humihingi po ako ng pinapalinisan ko na. Kasi hindi naman po ako marunong maglinis noon. Marunong lang magkain. Kasi gusto ko yun, idinengdeng rin, haluan ng saluyot. Tapos kung may inihaw na bangos, pero mas masarap talaga yung inihaw ihalo doon. Tapos meron siyang saluyot, meron siyang sahog na sahog na inihaw na bangos. Ay ang sarap. Parang naglalaway na ako yung luto, kaso lang wala po magkuha ng hindi rin ako marunong ng dabong, maglinis. Hindi ko lang alam yung asawa ko kung pero yung asawa ko hindi kasi makapag rin yan kasi pag yung Makati kasi yung yung balahibo So ayun lang, yung iba na marunong maggawa, marunong maglinis ng ganon, ayun. Makahingi ako kung merong magpunta maghingi dito. Pinapabalatan ko na, pero wala daw May pumunta nung isang araw, nagtingin. Sabi ko kung meron maliit, kuhanan din ako. Tapos linisan na sana. Wala man siyang nakita. Kasi nung mayroon nang hingi ng ng kawayan, ay nagkuha rin sila. Hindi ko rin alam na nanguha sila. Nakita ko na lang nung isakay na nila sa sa sasakyan nila sa motor. So hindi na tayo pwedeng makahingi noon kasi sa amin kasi kami lang ang pwede nilang sa amin sila humihingi ng kawayan kasi alam nila na wala kami ng paggagamitan. Kasi yung iba dito may mga tanim sila na na kawayan, pero ayaw naman po nilang mamigay. Pero sa amin, sabi nga nila sa amin, masyado kasi kayong mapagbigay. Sabi ko naman, okay lang yun, basta hindi nila sayangin. Pero kung gagamitin nila sa pang ng bahay nila, okay lang, basta wag lang nilang ibenta. Kasi kung ibenta nila na yun ang hindi maganda, hihingin tapos ibenta, hindi rin pwede. Hindi rin ako papayag noon. Mas maganda na lang na kung makita ko na kagaya nung nung nakaraang ilang buwan na yan ang nakaraan, marami silang nakuha na kawayan kasi pang nila, pang bakod nila sa kanilang community. So ayun,
ah, pinamigay rin po namin. Tinatanong nila kung magkano ang bayad. Yung asawa ko public servant, so nakakahiya naman na hindi rin maganda na pabayaran pa sa kanila. Wala naman po kayong paggagamitan. So ayun. Ano yan, lakay? Huwag naman masyado. Naka-on yung nito. Ang layo-layo mo kaya. Tapos, sabi ko nga yung kahoy dyan na pinaputol ng asawa ko, pero malaki kasi ang bayad namin sa sa nagputol, pati magtistis. Ano pa yan? Nagputol. Alam niyo po, hindi naman po maganda yung ginagawa ng ibang tao kung minsan nananamantala. Porque hindi po kami nagsasalita. Yung nagputol po ng mga kahoy, pinaputol namin. Iba pala ang bayad yung pagtanggal ng ng mga sanga-sanga. Iba ang bayad. Tapos yung magpuputol, iba rin ang bayad. So parang nakapagtataka. Tapos sabi nila linisan. Kasama na yung paglinis pag yung mga sanga-sanga. Ay wala man po. Hindi na po nila binalikan. So mahirap po talaga pag sabi ko ang ganun, mahirap talaga pag hindi marunong magsalita. Hindi marunong kami makipag-anuan. Yung asawa ko, tatawa-tawa lang man yung asawa ko. Ayaw din niya magsalita. Makapagsalita siya pag kaming dalawa lang, magsabi siya sa akin. Siyempre, mapupuna ko rin siya minsan. Saka ka na lang magsabi pag yung sa akin ka na magsabi. Dapat pag nakaharap yan sila, sabi ko, siyempre alam ko na mababa din ang loob ng asawa ko. Hindi naman talaga siya yung tao na na palaaway, hindi naman siya. Gaya na lang nung nasa serbisyo pa siya. Ngayon ko na lang nalaman nung retired na siya na na ganun pala yung ginawa ng CEO sa kanya, kaya pala yung CEO na yun napatalsik. Silang pinitisyon nila, pero hindi ko alam yun na yun pala petition na yun ay nang dahil sa asawa ko na sinaktan ng CEO. Itong asawa ko wala naman siyang inik. So yung nila ang nagalit yung first sergeant nila, silang gumawa ng paraan para mapaalis yung opisyal. Kaya ayun. Pero okay lamang po yun. At least hindi nakapag yung asawa ko. Kasi mahirap po kasi yung inisip rin po kasi ng asawa ko na mahirap yung pag training. Siyempre po sa probinsya kasi mahirap din po kasi ng buhay. So yung asawa ko, nag-isip siya siguro na hindi siya maglaban kasi inisip niya yung hirap ng kanyang training. Mahirap kaya ang mag-training sa military. Biro mo yung maghapon ka diyan sa kainitan. Maghapon sa sa putikan. Panay ang nila. Pero sabi naman ng asawa ko nung commandant man siya. So hindi masyado mahirap, kay taga-kuman lang siya. Pero tignan mo naman ngayon, ang boses ng asawa ko ay naoperahan kasi yan siya sa matagal po kami sa Biluna. Kasi naoperahan siya sa lalamunan. Siguro 6 to 8 months yata kami noon sa Biluna. Nag-stay. Kaya na hospital yung asawa ko.
mabuti na lang. Ang sabi kasi ng doktor noon, may tendency na mawalaan siya ng boses. Pero sa awa ng Diyos, naging okay naman po. May boses siya pero hindi na talagang hindi na talaga yung kagayang dati na malakas. Yun lang, paus-paus siya. Pero at least may boses yung asawa ko. Kasi matagal po kami sa Bilona. Biro mo yan. Almost 1 year kami sa Bilona. Lahat bilhin. Pagkain, kasi kung hindi naman po ako sa kanya sa Manila, mahirap naman din po yun. Maraming Ay, hindi naluto itong ha? kung Ano yan? isang kung Ilinagyan mo yan ng suka. Luto na sa suka. pigaan mo yan lagyan mo Wala na siya, ng wala lang siya ingredients. ingredients. Di lagyan mo na ng ingredients. Total magdamag naman na yan sa rep. Nagawa kasi siya ng kilawin po. Kasi sabi ko pag gabi, wag tayo magkain ng kilawin kasi mahirap mahirap mag-digest basta sa na. So siguro po hanggang dito na lang ito. Matagal na po yung aking video. Maraming salamat po sa panonood kasi kung tapusin ko po ito lahat, baka 1 oras ay hindi pa tapos. So, maraming salamat po. Kung gusto nyo po ang aking kwento at aking video ay paki-like and share. Nati Dalde TV. Thank you po. Maraming salamat po. Bye-bye.